Noong Oktubre 26, 2025, humarap si Pangulong Vladimir Putin ng Rusya sa kamera at muling nagyabang tungkol sa nuclear. Sinubukan ng Rusya ang Burevestnik missile, isang nuclear-powered na sandatang ipinagmamalaki nila. Wala nang iba sa mundo ang mayroon nito. Ilang araw matapos iyon, ipinagyabang niya ang Poseidon underwater missile na sinasabing hindi matutunton at hindi mapipigilan. Ngunit ito ang tinatago sa inyo ni Putin, ang mga palala ng palalang pagpapakitang ito ng pagbabanta gamit ang nuclear at mga tinatawag na red line na hinahamon niyang tawirin ng mga bansa ay hindi tanda ng lakas. Sintomas ito ng naghihingalong superpower na kumakapit sa huling alas nito. At sa wakas, tinatawag na ng mga leader ng kanluran ang kanyang pagpapanggap matapos ang 4 na taon ng banta ng nuclear. Nakita ng mundo si Putin na gumuhit ng mga pulang linya ng napakaraming beses na nagkaroon na ng oras ang pintura para matuyo. Isipin ang lawak ng nuclear na pananakot ng Russia. Ayon sa komprehensibong database ng Voice of America, gumawa ang mga opisyal ng Russia ng 100 at 35 na banta ng nuclear mula Pebrero 2000 at 22 hanggang Disyembre 2000 at 24 lamang. Si Putin mismo ang responsable sa 27 sa mga ito at dumami pa ang mga ito habang lumilipas ang panahon. Nagsimula ito sa 5 banta noong 2000 at 22 siyam, noong 2000 at 23 at 13 noong 2000 at 24. Aminadong mabagal ang 2000 at 25 sa banta ng nuclear. Ayon sa United 24 Media na nagsabing 4 lang ang naitala. Kabilang sa 3 ang Poseidon at Burevestnik. Ginawa lahat ng anunsyo sa loob ng 2 linggo. Mahusay na nailarawan ni Pangulong Donald Trump ang kabalintunaan ng pagbibigay pansin kay Pangulong Putin. Nang tanungin siya tungkol sa bagong anunsyo ng misil ni Putin. Alam ko na mayroon tayong nuclear submarine, ang pinakamahusay sa buong mundo, na nasa tabi lang ng kanilang baybayin. Kaya ibig kong sabihin, hindi na nito kailangang bumiyahe ng 8,000 milya. Hindi sila nagbibiro sa atin at tayo rin sa kanila. Pagkatapos, halatang galit siyang nagdagdag. Kailangan niyang tapusin ang digmaan na 4 na taon nang tumatagal. Imbes na 1 linggo lang sana. Ang pagtanggal kay Trump ay naging mahalagang pagbabago sa halip na pagpapasabog ng misil. Bihira mangyari na ang pangunahing leader ng kanluran ay hindi maingat magsalita para hindi magalit ang Moscow. Sa halip, tinitingnan niya ang mga banta ni Putin tungkol sa nuclear bilang desperadong pagpapakitang gilas ng isang leader na bigong militar. Balikan natin ang pattern ng nuclear blackmail ng Russia at alamin kung ano ang ibig sabihin nito sa atin. Hindi natin tatalakayin lahat dahil maulit lang, may pattern na simula pa lang. Tuwing may malaking pagsulong ang Ukraine o NATO, kinukuha ni Putin ang kanyang nuclear playbook. Naging kasing predictable na ito gaya ng dati, walang laman. Pebrero 24, 2000 at 22. Unang araw, inilunsad ni Putin ang kanyang espesyal na operasyong militar na may bahagyang tinagong banta ng nuclear. Iminumungkahi niya na sino mang magtatangkang makialam sa Russia ay makakaranas ng mga konsekwensyang hindi pa ninyo kailanman nakita. Malalakas ang mga salitang ito, pero ito rin ang unang pagkakamali. Maaga nang nagbanta ang Russia ng digmaang nuclear bago pa man subukan nitong manalo sa tradisyonal na paraan para ihiwalay ang Ukraine sa mundo. Pebrero 27, 2022, ikatlong araw. Nang hindi agad bumagsak ang Ukraine, ipinag-utos ni Putin na ilagay sa espesyal na labanan ang puwersang nuklear ng Russia. Tungkulin, isang magarbong termino para sa mataas na antas ng alerto. Napansin ito ng kanluran. Abril 20, 2000 at 22. Sinubukan ng Rusya ang RS-28 Sarmat, Intercontinental Ballistic Missile, dati nang sinabi ni Dmitry Rogozin, ang pinuno ng Roscosmos, na kaya nitong wasakin ang kahit anong missile defense system. Sabi ng United States, ito ay normal na pagsubok na may abiso sa ilalim ng bagong Strategic Arms Reduction Treaty. Ipinapakita ng timing na ito ang pagkadismaya ni Putin habang lumalaban pa rin ang mga Ukrainian. Abril 24, 2022. Nagbabala si Foreign Minister Sergey Lavrov
na ang patuloy na suporta ng kanluran para sa Ukraine ay maaaring magdulot ng ikatlong digmaang pandaigdig. Nangyari ito isang araw matapos makipagkita si Antony Blinken kay Zelensky sa Kiev. Malinaw ang mensahe: itigil ang tulong sa Ukraine, kung hindi, magpapatuloy ang kanluran sa suporta. Gayunpaman, tandaan mo, 2 buwan pa lang mula nang magsimula ang pananakop at nakakita na tayo ng 4 na banta. Hunyo 2022, ang HIMARS na pulang linya. Ayon sa administrasyon ni Pangulong Joe Biden, hindi katanggap-tanggap na pang-uudyok ang pagbibigay ng High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS. Inulit ng mga opisyal ng Russia ang babalang ito. Nang malubhang kahihinatnan, nagsimulang manalo ang Ukraine sa mahahalagang labanan noong Abril at Mayo at hindi na nakakatakot ang HIMARS. Ipinadala ito ng United States. Walang ginawa ang Russia. At napansin ng NATO na pabago-bago ang mga pulang linya ng Russia ayon sa interpretasyon. Hulyo 2022 at Marso 2023. Sa dalawang magkahiwalay na pagkakataon, iminungkahi ng dating Pangulo ng Russia, Dmitry Medvedev, na ang pag-atake ng Ukraine sa Crimea, isang dating teritoryo ng Ukraine, ay magdudulot ng paghuhusga. Tugon na parang araw gamit ang anumang sandata na nagpapahiwatig ng paggamit ng nuclear missile. Bagamat napansin ang banta sa Ukraine at NATO, nagpatuloy ang Ukraine sa pagdevelop at pagtanggap ng long-range drone para subukang sirain ang Kherson Bridge at mga kalapit na infrastruktura. Dahil hindi sapat ang isang banta, kinailangan pang ulitin ni Medvedev ngunit hindi pa rin siya pinansin. Setyembre 21, 2022, inanunsyo ni Putin ang bahagyang mobilisasyon para ipagtanggol ang Russia at ang ating mga tao sa oras ng banta sa teritorial na integridad ng bansa. Tiyak na gagamitin namin ang lahat ng sistema ng armas na mayroon kami. Hindi ito isang pananakot. Gayunpaman, kahit patuloy na inaatake ng Ukraine ang teritoryo ng Russia gamit ang mga drone, wala namang lumilitaw na mga sandatang nuclear. Sa parehong buwan na iyon, inangkin din ni Putin ang mga rehiyon ng Donetsk, Luhansk, Kherson, at Zaporizhia. Hindi pa kontrolado ng Russia ang mga ito, pero idineklara na nilang teritoryo nila. Ang dituwirang banta ay ang pag-atake sa Russia ay maaring magdulot ng panganib ng nuclear na ganti. Pinalaya ng Ukraine ang Kherson noong Nobyembre at itinaboy ang mga Ruso sa kabila ng ilog Dnipro. Lalong nagbanta ang Rusya habang nagtatakbuhan ang kanilang sundalo para sa buhay nila. Pebrero 2023, inanunsyo ng Alemanya na magpapadala ito ng mga tangke ng Leopard sa Ukraine. Isang bagay na tahasang binalaan ni Putin at agad na nagbanta ng mga nuclear na kahihinatnan. Dumating ang mga tangke mula Alemanya. Bagaman halos 2 taon bago naging sapat ang dami nito, dapat ding banggitin. Ito ay isa na namang pulang linya na hayagang nilabag ng NATO, na tila walang naging kapalit o parusa. Hunyo 2023, inanunsyo ni Putin ang paglilipat ng mga taktikal na sandatang nuklear sa Belarus. Dapat sana ay magdulot ito ng kaba sa kanluran. Sa halip, naging simbolikong kilos lang ito na walang nabago sa aktwal na sitwasyon. May imbakan na ng sandata ang Russia sa Kaliningrad, na mas malapit pa sa ilang kabisera ng Europa at teritoryo ng Russia. Pebrero 2024, nagbabala si Putin na ang NATO na magpapadala ng tropa sa Ukraine ay haharap sa nuclear na kahihinatnan. Sinabi ni Emmanuel Macron, Pangulo ng Pransya, na bukas siya sa posibilidad ng pagpapadala ng tropang Europeo. Inutusan ni Putin ang nuclear weapons drills, ngunit walang ipinadalang tropa ang NATO at nagawa pa ring makapanatili ng Ukraine gamit ang kanilang sariling mga tao at ang likas na talino sa paggawa ng mga drone para mapunan ang kakulangan sa bilang. Noong Agosto 2024, sinalakay ng Ukraine ang Kursk at iba pang rehiyon ng Russia. Ang dating babala ni Putin ay nagsabi na ang direktang banta sa teritoryo ng Russia na nagmula sa mga sandata ng NATO na tumutulong sa Ukraine na maabot ang mga layunin nito ay katumbas ng isang digmaan sa pagitan ng Russia at NATO. Walang opisyal na deklarasyon ng digmaan at inabot ng Russia ng 6 na buwan bago napigilan ang pagsalakay ng Ukraine sa Kursk. Nakamit ng Ukraine ang mahalagang tagumpay na ito mag-isa. Kaya pinayagan ni Pangulong Biden ang paggamit ng Long-Range Army Tactical Missile System missiles
laban sa mga target sa Russia noong Nobyembre 2024. Ang tugon ni Putin ay halos nakakatawa sa pagiging predictable nito. Nilagdaan niya ang isang updated na doktrinang nuclear sa parehong linggo na nagpapababa sa threshold para sa paggamit ng nuclear. Ayon sa bagong doktrina, ang pag-atake ng isang bansang hindi nuclear na sinusuportahan ng isang bansang may nuclear ay maaring magdulot ng nuclear na pagganti. Noong Nobyembre 11, 2024 inatake ng Ukraine gamit ang Atacam missiles ang pasilidad militar sa Bryansk, Russia. Sinabi ni Lavrov, ministrong panlabas ng Russia, na bagong yugto ito ng digmaan ng kanluran laban sa Russia. Nagbabala si Dmitry Peskov ng Kremlin na pinapayagan na ng doktrina ang nuclear na tugon at gayunpaman, walang nangyari. Sa halip, naglunsad ang Russia ng Oreshnik missile, isang intermediate-range ballistic missile na maaring magdala ng nuclear warheads, ngunit armado ng mga karaniwang sandata. Ipinapakita nito ang kakayahan ng Russia sa nuclear, ngunit maingat na hindi ito isinasa katuparan. Nobyembre 21, 2024, Ukraine umatake gamit ang British Storm Shadow missiles. Sabi ng Russian ambassador sa United Kingdom, direkta ng kasali ang Britanya sa digmaan. Sinasabing muli raw na lampasan ang nuclear threshold, pero wala pa ring ginamit na nuclear na sandata. Pagsapit ng 2025, bumalik ang mga pagbabanta habang ipinapakita ng Russia ang kanilang di umano'y perpektong sistema. Patuloy na nagbabanta si Putin kahit hindi ito umepekto. Dahil ito na lang ang natitira sa kanya. Isaalang-alang ang posisyon ng Russia. Sa simula ng digmaan, may numerical na kalamangan ang Russia, kapasidad sa industriya, at ang elementong sorpresa. Sa loob ng 3 taon, nasakop nito ang 1,000 kilometro ng teritoryo ng Ukraine, kapalit ng 1.4 milyong nasawing Russian. Wasak na ekonomiya at internasyonal na pag-iisa. Napatunayan na hindi angkop ang doktrina ng militar ng Russia sa makabagong digmaan. Di tulad ng NATO na natututo sa labanan. Laging sumusunod ang Russia sa mahigpit at planadong senaryo at digmaang ubusan. Kapag may hindi inaasahang paglaban, kadalasang hindi nakakaangkop ang mga unit ng Russia at di makapagdesisyon ang mga opisyal. Nagresulta ito sa mga taktikang madali ng nahulaan at sinamantala ng mga puwersang Ukrainian. Ang trahedya sa Hostomel Airport noong unang araw ang nagtakda ng tono. Nagpadala ang Russia ng 200-300 espesyal na tropa sa helicopter para sakupin ang paliparan malapit sa Kiev. Plano nilang magpadala ng dagdag na tropa sa himpapawid at magmarcha sa kabisera. Pinabagsak ng tagapagtanggol ng Ukraine ang 4 na helicopter, hinarangan ang runway at napilitan silang itigil ang operasyon. 18 transport plane na may 4,000 sundalo ang namataan papuntang Hostomel, ngunit umatras at hindi lumapag habang binabaril. Ipinakita ng taktikang ito ang malalalim na suliraning estruktural. Ang pananakop ni Putin ay hindi plano ng militar ng Russia, kundi ng Federal Security Service o mga ahensya ng seguridad. Inaasahan nilang susuko ang Ukraine sa 10 araw. Hindi nagdala ng ekstrang pyesa ang puwersa ng Russia para sa matagalang labanan. Ipinakita ng mga nakuhang mapa na walang plano para harapin ang paglaban ng kalaban. Si Putin mismo ang sanhi ng problemang ito dahil sa 20 taong sistematikong pagsira sa tamang impormasyon. Pinaligiran niya ang sarili ng mga taong sang-ayon lang at nagsasabi ng gusto niyang marinig, hindi ang dapat niyang malaman. Noong nag-uulat ang Federal Security Service tungkol sa Ukraine, pinipili nila ang datos para suportahan ang paniniwala ni Putin na hindi lehitimo ang Ukraine. Tatanggapin ng mga Ukrainian ang mga Ruso at hindi makikialam ng malaki ang kanluran. Kung walang oposisyon, napipilitan ang Russia na sundin ang mga utos na labag sa kanilang interes. Ang rehimen na nag-alis ng pagtutol para manatili sa kapangyarihan, ngayoy natanto na ang kawalan ng pagtutol din ang hadlang sa pagbabago para sa kanilang kaligtasan. Kaya paulit-ulit na inaabot ni Putin ang nuclear card dahil hindi niya kayang aminin na isang pagkakamali ang pananakop, dahil mangangahulugan iyon ng pag-amin na mali ang kanyang paunang paghusga. Isang bagay na hindi matanggap ng kanyang sistema. Kasabay nito, hindi kayang manalo ng Russia sa tradisyonal na paraan. Dahil napatunayan na ng kanilang militar na hindi nila kayang talunin ang mas maliit na puwersang Ukrainian na sinanay ng NATO.
Hindi siya makipagnegosasyon mula sa lakas. Nawawalan ng teritoryo ang Russia sa kontra-opensiba. Kaya ang banta ng nuklear ang huling sandata ni Putin para magpakita ng kapangyarihan. Mayroon silang 4 na pangunahing layunin na dahilan kung bakit napakahalaga ng mga ito kapag ginamit, ngunit nangangahulugan ito na ginagamit ang mga ito ng matipid at may layunin. Isang bagay na hindi pa natin nakikita. Una, pwede nilang ilihis ang atensyon mula sa kabiguan sa militar. Tuwing natatalo ang Russia, tumitindi ang pahayag tungkol sa nuklear. Halimbawa, kung hindi makuha ng Russia ang Pokrovsk, magte-test sila ng bagong missile na maaaring gamitin para wasakin ang lungsod nang nagsimulang mawalan ng teritoryo ang Russia na kanilang sinakop, o kahit na inatake sila ng Ukraine, bigla na lang naging maruming galaw iyon na dapat gantihan ng nuklear na tugon, hindi lang sa Ukraine kundi pati na rin sa mga kaalyado nito. Klasikong panlilin lang ito. Nakakatakot ang banta ng nuklear kaya iniiwasan ito ng mga leader ng kanluran. Demokratikong inihalal sila at may pananagutan sa mga botanteng takot sa digmaang nuklear. Dahil dito, sila ang pangunahing maaaring umatras sa mahahalagang resolusyon ng NATO na magdudulot ng dagdag na tulong at kagamitan sa Ukraine. Ngunit unti-unti nang hindi epektibo ang estratehiyang ito. Noong 2025, nagkaisa ang karamihan sa Europa para palakasin ang kahandaan sa militar at hatiin ang mga responsibilidad sa pamumuno ng NATO. Pangatlo, pinalalakas ng media ng Estado ng Rusya ang banta ng nuklear at inilalarawan si Putin bilang matatag na leader laban sa agresyon ng kanluran para sa mga manonood na sumusunod sa propaganda ng Kremlin. Patunay ang mga banta na superpower pa rin ang Rusya kahit hindi na gaano alintana ang tunay na lakas ng militar. Sa huli, ang kapangyarihan ni Putin ay nakadepende sa ilang daang mahalagang tao, seguridad, militar, at mga oligarko. Kailangang paniwalaan ng mga tao na nananalo si Putin o hindi siya talo. Ang mga banta ng nuclear ay nagsisilbing patunay na may mga baraha pang hawak ang Russia, kahit na unti-unti nang nawawala ang kontrol nila sa karaniwang digmaan. Tama ang sinabi ng Atlantic Council. Naging isang geopolitical na gangster si Putin. Samantala, inihalin tulad ni Bill Browder, isang English na financier at aktivistang pampolitika, si Putin sa isang boss ng mafia o parang pinakabangis sa kulungan para pagtakpan ang humihinang lakas militar ng Russia. Parang isang gangster na nawalan na ng lakas, pero pilit pa ring nananakot gamit lang ang kanyang reputasyon. Nagbabanta si Putin ng mga kahihinatnan na hindi na niya kayang tuparin o gustong gawin. Sagutin natin ang tanong. Kung desperado na si Putin, ano ang pumipigil sa kanya gamitin ang mga sandatang nuklear? Madali lang ang sagot. Alam din ni Putin kung gaano ka-suicidal yon. Ganito ang mangyayari sa totoong buhay kung gagamit ang Russia ng kahit isang 10 kiloton na taktikal na sandatang nuklear sa Ukraine. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng nasa kalahating milyang radius ay mawawala na parang bula. Ang lungsod ng Zaporizhia na may 700,000 residente ay tuluyang mawawasak. Sa ilang minuto, marerehistro ng mga radiation detector sa Europa ang pagsabog. Abala ang secure na komunikasyon sa pagitan ng Kyiv, Washington, London, Paris, at Berlin. Tumawid na ang Russia sa nuklear na hangganan. Malamang na ideklara ng NATO na ito ay isang kilos na nangangailangan ng agarang tugon. Hindi gusto ng NATO ng digmaang nuklear. Pero kung pababayaan ang Russia na gumamit ng sandatang nuklear ng walang parusa, masisira ang nuclear non-proliferation na nag-iwas sa digmaang nuklear ng halos 80 taon. Ang prinsipyong ito ay tinatawag na escalate to de-escalate sa wikang militar. Ngunit mas simple ang katotohanan. Kung papayagan mong gumamit ng sandatang nuklear ang isang tao nang walang mabigat na parusa, maulit ito at baka ikaw ang sunod na target. Hanggang sa gawin na rin ito ng iba, kaya mapipilitan ang NATO na tumugon. Maaaring maglunsad ito ng malalaking pag-atake laban sa puwersa ng Russia sa Ukraine. Gumamit ng sariling taktikal na sandatang nuklear sa mga instalasyong militar ng Russia o magdeklara ng direktang digmaan laban sa Russia. Nahaharap sa pagbagsak ng rehimen at posibleng pagkatalo, nagpasya si Putin na kung babagsak siya, isasama na rin ang buong mundo. Pinayagan niya ang palitan ng mga sandatang nuklear na ginantihan din ng buong mundo. Sa loob ng isang oras, daan-daang mga nuclear warhead ang nasa ere na. Nabura ang mga lungsod sa Russia, Estados Unidos,
at Europa sa loob ng ilang oras. 10-10 milyong tao ang namatay agad dahil sa mga pagsabog. Patuloy dumarami ang namatay habang kumakalat ang sakit mula radyasyon at naglalagablab pa rin ang mga sunog sa mga wasak na lungsod. Sa ilang linggo, 150 milyong tonelada ng usok at uling ang pumapasok sa stratosphere. Nagsisimula ang nuclear winter sa 6 na buwan. Bumababa ang pandaigdigang temperatura at nabibigo ang mga pananim sa loob ng 2 taon. Bumaba ng 14 na degree Celsius ang pandaigdigang temperatura at bumagsak ang produksyon ng agrikultura sa buong mundo. Sa loob ng 10 taon, 5 bilyong tao raw ang mamamatay. Karamihan dahil sa gutom, hindi sa nuklear na armas. Bumagsak na ang sibilisasyon. Ang mga nakaligtas ay nahaharap sa isang planetang may radyasyon kung saan malalawak na lugar ay mananatiling hindi matitirhan sa loob ng maraming henerasyon. Kaya bakit hindi ito gagawin ni Putin? Una sa lahat, gusto ni Putin na manalo. Nais niyang katakutan at igalang ang Russia bilang makapangyarihang bansa at ibalik ang nararapat na saklaw ng impluwensya nito. Ang sandatang nuclear ay hindi nakakamit ang mga layunin, bagkus tinatapos pa ito. Ang isang nuclear strike sa Ukraine ay magdudulot ng 4 na bagay. Wawasakin nito ang mismong teritoryo at mga taong sinasabi ng Russia na sinusubukan nitong palayain. Magdudulot ito ng direktang pakikialam ng NATO sa digmaan at malamang kamatayan ni Putin mula sa NATO o sarili niyang security services para iligtas ang sarili nila. Tatanggalin ang nalalabing internasyonal na suporta kasama ang mula sa China at India. Maraming aspeto kay Putin pero hindi siya ganap na baliw. Alam niya na ang paggamit ng sandatang nuclear ay maaaring magwakas sa kanyang rehimen at sa Russia. Ang pangalawang punto ay mula sa labas ng Russia sa G20 Summit sa Bali noong Nobyembre 2000 at 22 nang nagiging desperado ang sitwasyon ng Russia sa Kherson. Nagkita sina Pangulong Biden at Pangulong Xi Jinping. Ayon sa intelihensya, diretsyong sinabi ni Xi kay Putin na huwag gumamit ng mga sandatang nuclear. Malaking bagay ang pagtutol ng China. Mas umaasa na ang ekonomiya ng Rusya sa kalakalan sa China, lalo na sa pag-export ng langis at gas dahil sa mga parusa ng kanluran. Kung iwan ng China ang Rusya dahil sa paggamit ng nuclear, lubos na maiisulang ekonomiya si Putin. May sarili ring dahilan ang China kung bakit tutol ito sa paggamit ng mga sandatang nuclear. Magiging halimbawa ito na maaaring gamitin laban sa Taiwan. Nanganganib ang pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya na pinakikinabangan ng China. At may panganib ng nuclear na paglala na maaaring magbanta sa interes nito. Pangatlo, sinalakay ni Putin ang Ukraine dahil gusto niya ang Ukraine. Maging ang mga tao nito, mga yaman, estratehikong lokasyon, kakayahang industrial, o malamang lahat ng nabanggit. Ang sandatang nuclear ay sisirain lang ang sinusubukan mong sakupin, gagawing pansamantalang hindi matirhan ang teritoryo, at papatayin ang populasyong sinasabi mong pinoprotektahan. Kung layunin lang ni Putin ang pagwasak, sana gumamit na siya agad ng nuclear na armas. Ang hindi pa niya paggawa nito matapos ang halos 4 na taon ng digmaan at paulit-ulit na paglabag sa mga pulang linya ay patunay na naniniwala pa rin siyang mananalo siya. Ang paggamit ng sandatang nuclear para pilitin ang kanluran na tanggapin ang isang paborableng kasunduan sa kapayapaan o ang pagkapanalo sa Ukraine sa tradisyonal na paraan ay parang pag-amin na rin ng lubos na pagkatalo. Kung di mo kayang manalo at mas gusto mong sirain ang di mo makuha, sumuko ka na sa layunin mo. Sa huli, totoo na naging bahagyang matagumpay ang nuclear blackmail ni Putin. Patuloy na tumatanggi ang Alemanya sa Taurus cruise missiles. Naantala rin ng United States ang 20 buwan. Dumating ang mga F-16 ng mas huli kaysa sa hiniling ng Ukraine. Bawat armas ay dumadaan sa matagal na debat kung saan maingat sinusuri ng mga opisyal ng kanluran ang panganib ng paglala. Nagdulot ng kapinsalaan sa Ukraine ang pamamaraang ito. Kung nakuha ng Ukraine ang ATACMS F-16 at long-range missiles noong mid-2000 at 22 sa kontra-opensiba sa Kharkiv, malamang iba ang takbo ng digmaan ngayon. Sa halip, napabagal ng banta ng nuklear ng Russia ang tulong ng kanluran, kahit hindi ito napahinto. Kapag nagdesisyon si Putin na gumamit ng sandatang nuklear, 2 posibleng mangyari ang susunod. Pwedeng gumanti ang NATO ng malakas at matalo ang Russia, o umatras at ipakita na mas epektibo ang nuklear na pananakot kaysa inaakala. Hindi isinusugal ni Putin ang kanyang buhay sa ganoong sugal. Mas marami siyang napapala sa mga banta kaysa sa aktwal na paggamit nito.
Ipinapalagay na mananatiling rasyonal si Putin. Ipinapalagay na hindi siya maniniwalang babagsak ang kanyang rehimen at hindi niya ito tatapusin sa apokaliptikong paraan. Ipinapalagay nitong walang pagkakamali, aksidente o desperadong sandali na magtutulak sa kanya na ang nuclear na eskalasyon lang ang opsyon. Tingnan ang krisis ng misil sa Cuba noong 1962. Halos naging nuclear ang lahat dahil sa hindi pagkakaintindihan at matigas na loob. Swerte ang dahilan kaya naiwasan ang digmaang nuclear, hindi lang dahil sa galing. Tuwing tinatakot ni Putin gamit ang banta ng nuclear, laging may posibilidad na may magkamali. Isang matinding agresibong tugon lang ang kailangan at babalik na naman tayo sa krisis gaya ng sa Cuba. Habang paulit-ulit nagbabanta si Putin at ang kanyang mga tauhan, tumataas ang tsansa ng pagkakamali. Parang Russian roulette ito. Sa una, pabor sa iyo ang tsansa, pero sa huli, aabutan ka rin ng posibilidad. Samantala, mas lumalala ang panganib kay Putin sa kanyang bansa. Dumudugo ang ekonomiya ng Russia, kaya napilitan silang bawasan ang gastusin sa depensa. Sa unang pagkakataon matapos ng maraming taon, nauubos na ang pera mula sa langis at gas na nagpayaman sa Russia simula noong 2000 satsa dahil sa 35% pagbaba ng kita taon-taon at 17% bawas sa kapasidad sa pagra-refine pagsapit ng 2025. Kapag bumagsak ang rehimen ni Putin, maaaring isipin niyang wala na siyang ibang mawawala. Dahil dito, ang pabaya at di seryosong paraan ni Trump, bagamat nakakaaliw, ay delikado. Gusto mong subukan kung nagbabluff lang si Putin nang hindi siya itinutulak sa isang sulok kung saan pakiramdam niya ang paggamit ng nuclear ang tanging opsyon niya. Gusto mong suportahan ang Ukraine para manalo. Pero may paraan pa rin para umatras ang Russia at bumaba ang tensyon. Ang pangunahing problema ay ang mga sandatang nuclear ay umiiral upang pigilan ang kanilang sariling paggamit. Epektibo ang pananakot kapag naniniwala ang magkabilang panig na gagamitin ng kabila ang sandatang nuclear bilang tugon sa ilang aksyon. Kung napaniwala mo ang iyong kalaban na hindi mo kailanman gagamitin ang mga nuclear na sandata sa kahit anong sitwasyon, nawala na ang pananakot mo. Kung napaniwala mo silang gagamit ka ng nuclear na sandata kahit sa maliit na pang-aasar, nagdulot ka ng gulo. Sinusubukan ni Putin gamitin ang sistemang ito. Gusto niyang paniwalain ang kanluran na pwede siyang gumamit ng sandatang nuclear para pigilan ang suporta sa Ukraine. Pero hindi niya kailangang patunayan dahil kapag ginawa niya iyon, matatapos ang kanyang pamumuno. Dahan-dahang sinusubok ng kanluran ang mga banta. Unti-unting nilalampasan ang red line para ipakitang walang saysay ito. Una, HIMARS, tangke, ATACMS, saka F-16s. Tuwing nagbabanta ang Rusya, walang nangyayari kaya nawawalan ng kredibilidad ang mga banta nila. Sa huli, malamang magpapatuloy si Putin sa bantang nuclear. Yun na lang ang natitirang sandata niya. Pero hindi na natitigilan ang kanluran sa mga bantang ito. Ang hindi pag-aksyon ni Trump, patuloy na suporta ng Britanya sa Ukraine, muling lakas militar ng Alemanya at Coalition of the Willing ng Europa ay nagbigay ng 40 bilyon o 46 na bilyong tulong militar. Ipinapakita nitong humihina na ang bisa ng nuclear pananakot ni Putin. Ang digmaan sa Ukraine ay malulutas sa ekonomiya, lohistika, militar, teknolohiya, at politikal na kagustuhan. At sa lahat ng ito, natatalo ang Russia. Salamat sa panonood ngayon. Para sa karagdagang impormasyon sa lumalalang sitwasyon ng militar ng Russia, panoorin ang aming video sa pagbagsak ng ekonomiya ng Russia at mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na update sa digmaan.